Una sa lahat, magnanakaw. Hoy! Hinabol at dinamba sa Davao del Norte pero nagpumiglas. Kahit mahubaran na siya, makatakas lamang. Gumagamit pa raw siya ng bata sa pagnanakaw. Ito pang isang kawatan. Pumasok sa bahay na hindi kanya, pinagkukuha mga relo hanggang sa nataranta ng tahulan ng aso. Ang mga buong detalye ng mga nakawang yan, abangan. Magandang gabi, Pilipinas. Sa Frontline tonight. 50 pesos na arawang taas sahod ng mga manggagawa sa Metro Manila tinawag na pasang-awa ng ilang labor groups. Dapat daw mas mataas pa. Ang comeback ng mga natalo sa presidential elections. Mayor Isko Moreno, problema sa basura ang haharapin sa Maynila. Habang si Mayor Leni Robredo giniit na walang confidential funds ang Naga City. Matapos sa mga pagbuna ni Vice President Sara Duterte sa PNP Chief Nicolas Torre III may imbitasyon sa bise. I'm trying not to utter the word BOBO ha. May drone, may robot, may CCTV, napakaluma na yan ng CCTV. The Vice President is always welcome to visit us here in Camp Crame. Pinansagang pambansang coach ng PNP na si Rendon Labador, tinanggal agad. Nalungkot man daw siya. Meron pa ring payo si Rendon sa mga matatabang pulis. Hukom na nagkasal sa newlyweds, naging instant wedding singer na rin. Tila solido raw ang pinakikitang suporta ng mga mambabatas sa liderato ng Senado at Kamara. Sa ngayon na kay Senate President Jesus Cordero raw ang suporta ng mayorya. Ang tanong ay kung sino ang mamumuno sa minorya. Narito ang aking report. Kung ngayon gagawin ang botohan para sa Senate leadership, mananatili raw sa posisyon si Senate President Jesus Cordero. Yan ang tingin ni na Senator Joel Villanueva at Senator Alan Peter Cayetano. Mas marami pa raw sa 13 senador o mayorya ang panig kay Escudero ngayon. Sabi ni Villanueva, base yan sa mga nakausap niyang senador sa nakaraang 3 linggo. Pero hindi pa masasabi kung yan pa rin ang boto sa mismong araw ng pagbubukas ng 20th Congress sa July 28. Ngayon nga po ang botohan, the Senate President Jesus Cordero will be retained as our Senate President. Maraming akong nakausap din na senador, the majority of the members of the incoming 20th Congress. I am also in support of the current Senate President. Umami naman si Senator Erwin Tulfo na kasama sila ng kanyang kapatid na si Senator Raffy Tulfo sa sinasabing more than 13 na mga senador na sumusuporta kay Senate President Escudero para maging leader ng Senado. Usually majority, may mga inuutos ang sa taas na tulungan ng administrasyon para wala ng kontra. Sa majority tayo, di ba? I mean, I'm with Alianza, so that's it. Kasi we're in the majority. Yeah. Si Senador Tito Soto naman, okay na raw sa kanya kung maging leader ng minority bloc sakaling hindi pala rin na muling maging Senate President. Ako katulad kasi nung iba na nilalakad talaga na sila yung maging Senate President. So, alam mo kasi pag minority leader ka, kailangan lahat ng batas na pag-uusapan ay alam mo. In case na ako'y hindi ihalal ng ating aming mga kasama, handa naman ako mahalal as minority leader. Nauna nang nagsabi si Senator Risa Hontiveros na handa rin siyang maging minority leader. Pero sabi ni Hontiveros, mukhang mas praktikal ngayon kung magiging bahagi siya ng independent bloc. Pinag-uusapan na raw nila ito ni na Senador Bam Aquino at Senator Kiko Pangilinan. I think mas realistic na mas realistic siguro na maging bahagi ng independent bloc. Given the numbers, either manatili sa minority or magbuo ng isang independent bloc o maging independent. Hindi lang dahil sa nakaraan, pero dahil din sa kinabukasan. I, Ferdinand Martin Gomez Romualdez,
Nanumpa naman sa kanyang panibagong termino bilang First District ng Leyte si House Speaker Martin Romualdez. Isa rin siya sa maugong napapalitan sa 20th Congress. Pero tila solido ang suporta sa kanya ng mayorya ng Kamara. Una nang pumirma ng manifesto ang higit 200 kongresista para sa kanya. Nananawagan ng isang senador na dapat nang manumpa ang mga bagong halal na senator judge sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Habang sa prosekusyon naman, may ilang abogadong nagboluntaryong tumulong. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Ngayong araw, opisyal na nag-umpisa ang termino ng panunungkulan ng mga bagong kongresista para sa 20th Congress. Naniniwala si House Prosecutor at San Juan City Representative Bel Zamora na hindi kailangan mag-issue ng certification o komunikasyon para iparating sa Senado na ipagpapatuloy ng Kamara ang impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte. Wala raw sa konstitusyon na kinakailangan ito para umusad ang impeachment proceedings. I have no fear or concern that we will continue with the impeachment. In the first place, ang bola po ay nasa Senado na po for them to try the case. Ngayong simula na ang 20th Congress, nanawagan si Senadora Risa Hontiveros na simulan na ang panunumpa ng mga bagong halal na senador na maging judge sa impeachment trial. Sila po ay senador na ng 20th Congress by June 30, 1201. At dahil in session ang impeachment trial court at any time, sana mas maaga, panumpain na sila ni presiding officer. Sana wala nang ano pa mang delay or aberya between now and the 29th. Kabilang naman sa mga nagboluntaryo sa prosekusyon si Attorney Lorna Kapunan. Tutulong si Kapunan sa 11 miyembro ng prosecution team para magpresenta ng mga ebidensya sa Senate Impeachment Court. We are a group of lawyers, volunteer lawyers na nag-a-assist. Kasi lalong-lalo na itong final ni VP Sara na answer ad cautelam na motion to dismiss naman, maraming legal technicalities. So, kailangan talaga nila ang mga practicing lawyers to give advice. Kabilang sa prosekusyon si House Minority Leader Marcelino Libanan, Representatives-elect Shel Jokno at Leila De Lima. Haharapin nila ang 16 na abogado ni VP Sara sa pangunguna ni Attorney Philip Fortun. Hindi man kasama sa depensa, naniniwala si Attorney Harry Roque na dapat nang ibasura ang impeachment laban kay VP Sara dahil sa technicality. Dapat talaga ma-dismiss ang mga kaso ni VP Sara doon sa basihan na ang pang-apat na impeachment complaint barred as a second impeachment complaint. Di ba naman? Pang-apat na nga eh. Ano bang hirap intindi mo doon? Pang-apat na yan. Ang sabi nga is 1 year ban. One impeachment per year lamang. Ano bang, bilangin mo, 1, 2, 3, 4, di ba iba yan sa 1? Hello? Nauna naman ang sinabi ng Kamara na wala silang nilabag sa 1-year ban sa usapin ng impeachment ni VP Sara. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez. News 5. Mag-a-apply si Justice Secretary Boying Remulla bilang ombudsman. Naniniwalang kalihim na marami siyang magagawa bilang ombudsman. Ang ombudsman po ang humahawak ng lahat na reklamo laban sa mga opisyal at kawani ng gobyerno, mapakriminal man o administratibo. Kung sakali, posibleng palitan ni Remulla si Ombudsman Samuel Martires na magre-retiro sa July 27. Mag-a-apply pa lang ako. I'm submitting my application by Friday, before Friday. I think that I have a lot to offer there. Walang confidential funds ang Naga City. Yan ang pangako ng bago at kauna-unahan nilang babaeng alkalde na si Mayor Leni Robredo. Habang sa Maynila, problema sa basura ang unang aatupagin ng nagbabalik na si Mayor Isko Moreno. Nakafocus din sa trabaho si Mayor Vico Soto na hindi raw tatakbo sa 2028. Nasa frontline ng balitang yan, Simon Gualvez. 2028, hindi ako tatakbo. Ngayon pa lang sinasabi ko na sa inyo. Kaya malaya akong gawin kung anong tingin ko ang tama. Walang Vico Soto sa eleksyon sa 2028. Ito ang sinabi niya nang manumpa siya bilang alkalde ng Pasig. Ikatlo at huling termino na ni Mayor Vico kaya may ilang umaasa na tatakbo siya sa national election sa 2028. Pero pangako ni Vico, bukas siya sa unity pero dapat managot ang mga dapat managot. We extend
a hand of peace, we extend a hand of unity. Ngunit, kailangan may managot sa mga krimen na naganap. Una na po dyan, nag-viral lang yung building permit na yan pero hindi naman yan yung talagang problema. Yung bilyon-bilyong piso ng buwis na utang ninyo sa nasyonal at lokal na pamahalaan, bayaran ninyo. Di po ako galit. Nagpapaliwanag lang. Balik politika naman ang dating Vice-Presidente at tumakbong Pangulo noong 2022 na si Attorney Leni Robredo bilang kauna-unahang babaeng alkalde ng Naga City. Tulad ni Mayor Vico, wala rin daw balak tumakbo si Mayor Leni sa 2028. Kaya iko-considera ko lang mag-national, magkaayos ko na yun. Gaya rin ang panunungkulan niya bilang Vice President, hindi rin hihingi ng confidential funds si Naga City Mayor Leni. Hahaliun ta na ang confidential funds. Kaya makakaasa ka mo na sa masunod na taon, mayo na ang item na ini sa satong budget. Inulunsad din ngayong araw ang My Naga app. Tampok dito ang iba't ibang impormasyon ng lungsod gaya ng emergency hotlines, mga proyekto at ulat kung saan napupunta ang kanilang pondo. Sa Maynila naman, opisyal na nagbalik bilang alkalde si Isko Moreno matapos talunin ng dating katandem na si Mayor Honey Lacuna. Nilibot din ni Isko ang Office of the Mayor. Ipinagtaka raw niya na tila naging bangko ang opisina dahil may mga nakitang malalaking vault. Bukod dyan, problema sa basura sa Maynila ang unang agenda ni Mayor Isko. Hanggang madaling araw, hanggang gabi, hindi titigil ang syudad ng Maynila hakutin ang basura. Ikatlo at huling termino na rin ni Mayor Joy Belmonte sa Quezon City. Flood-free na Quezon City ang target ng Mayora. Patuloy din daw siya makikibaka para sa LGBTQIA+ community. Nag-oath-taking din ngayong araw si San Juan City Mayor Francis Zamora para sa ikatlo at huli niyang termino. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Dinagdagan na ng 50 pesos ang minimum na arawang sahod ng mga manggagawa sa Metro Manila. Pumalag naman ng ilang labor groups dahil tila insulto raw ito sa mga manggagawa. Nasa Frontline na balitang yan si Marian Enriquez. Para sa mga kapatid nating nagtatrabaho sa Metro Manila, effective na sa July 18 ang 50 pesos na aumento sa arawang sahod. Ayon sa DOLE, mula sa dating 645 pesos, magiging 695 pesos na ang daily minimum wage sa non-agricultural sector. Para naman sa mga nasa sektor ng agrikultura, ang dating 608 pesos magiging 658 pesos na. Katumbas yan ang dagdag na 1,100 pesos hanggang 1,300 pesos na dagdag kada buwan. Para sa ilang minimum wage earner, kahit naliliitan man sa 50 pesos, okay na raw yan kesa wala. Para sa akin po is okay naman po siya, pero kung hindi lang madadagdagan yung mga presyo ng mga bilihin, mas maganda yung additional para makatulong sa mga employee. Okay na po yun. Para malaking bagay na rin po yun. Kasi mahal na rin po yung mga gastusin ngayon . Pero ayon sa ilang labor groups, insulto ang anilay pasang-awang aumento sa sahod. Kaya hamon nila sa kasalukuyang administrasyon. Kung talagang sincero ang kanyang administrasyon, ang kanyang pamamahala para i-uplift ang dignidad naming mga manggagawa, ay dapat i-file niya or i-certify niya as urgent ang legislated wage hike. Pumalag din ang Trade Union Congress of the Philippines party list sa 50 pesos na aumento. Anilang wala pa ito sa kalahati ng 200 pesos wage hike na kanilang inihain ngayon sa Kamara. Sahod itaas! Presyo ibaba! Ang mga kinatawan ng ACT Teachers at Kabataan Party List naman, combo bill ang sinalang sa kanilang unang araw sa Kamara. Ito ang 1,200 pesos na daily minimum wage increase at ang presyo ibaba bill. Yung nakabubuhay na sahod na 1,200 pesos a day, ito yung kailangan ng isang pamilya para mabuhay ng disente. May tambal naman na presyo ibaba bill, no, yung nagtatanggal ng mga buwis sa mga basic necessities, yung mga
kinakailangan pa ng mga mahihirap na mga Pilipino para sa araw-araw na paggampan ng kanilang buhay. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Para naman sa mga motorista, magpapatupad ng bawas presyo sa produktong petrolyo bukas. Halos 2 piso ang tapya sa kada litro ng diesel. 1 peso and 40 centavos naman sa gasolina, habang higit 2 piso sa kerosene. Naunang sinabi ng Department of Energy na ang pagbaba sa presyo ng petrolyo ay dulot ng ceasefire ng Israel at Iran. Noong nakaraang linggo naman, pumalo sa 5 piso ang taas presyo. May sensor na ang mga traffic lights sa Metro Manila. Sa pamamagitan po niyan, ibabase sa trapiko ang bilis ng pagpalit ng stop and go. Yun nga lang, tinanggal din ang timer. Nasa frontline na balitang yan, Gerard de la Peña. Napansin nyo ba na ganito na ang mga traffic lights sa mga pangunahing intersection sa Metro Manila? Kumukurap ang green light. Hindi yan sira ha? Dahil iyan na ipinalit sa mga countdown timer sa mga MMDA-operated traffic lights. Ayon sa MMDA, nakakumpleto na ang paglalagay ng ganyang traffic light sa 96 intersection sa Metro Manila. Para raw hindi malito mga motorista kung malapit ng mag-red light, kukurap ng 5 beses ang green light bago mananatili ng 3 segundo sa orange o warning light sa katuluyan titigil. Pero hindi ito basta traffic light. May mga sensor ito na nakalagay sa ilalim ng kalsada. Sa sistemang ito, kahit hindi pa tapos ang nakaprogram na 1 o 2 minuto, agad nang magre-red signal sa isang lane kung ma-detect ng sensor na wala ng sasakyan dito at mas marami na sa kabilang direksyon. Ayon sa MMDA, tinanggal nila yung countdown timer sa mga traffic lights sa halos 100 major intersections dito sa Metro Manila. Ibig sabihin, yan yung mga malalaking kalye na pinangangasiwaan ng MMDA at hindi pa kasama dyan yung mga looban kung saan na nangangasiwa naman ay mga lokal na pamahalaan. Layo ng proyektong ito na mapabilis ang trapiko, pero ang mga motorista hindi raw komportable. Mas gusto raw nila yung timer para nakikita kung ilang segundo ang natitira. Iba talaga yung may number. Iba nung wala. Maganda pag may number para makabantay kami sa stop na. Pag doon na maabutan kami sa gitna, dali kami. Mas gusto namin yung mayroon para alam namin yung paano pag-stop kasi ito po hirap namin. Wala pang tugon dyan ng MMDA. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Nalungkot at nasaktan pero wala raw sama ng loob si Rendon Labador nang tanggalin siya ng PNP fitness program. Sa kabila niyan, payo ni Rendon sa mga pulis magbawas ng kanin at inom. Nasa frontline ng balitang yan si Mon Gualvez. Nitong Hunyo lang ng pangunahan ng fitness vlogger at social media personality na si Rendon Labador ang fitness program ng Police Community Affairs and Development Program. Sabi pa nga ni Rendon noon, tawagin niyo akong pambansang coach ng kapulisan. 93-day fitness challenge ang ikinasa niya pero isang araw pa lang tinanggal na siya sa programa. Ilang araw ding nanahimik si Rendon at ngayon aminado siyang nagulat at nalungkot sa nangyari. Siyempre, masakit sa akin yun na tanggalin ng PNP. Kasi isang araw pa lang kami nagte-training tapos wala man lang nagsabi sa akin, nakita ko na lang sa news trending na tinanggal na pala ako. Pero pagilinaw ni Rendon, wala siyang sama ng loob sa pulisya. Muli rin niya iginit na libre ang kanyang serbisyo at pagtulong sa PNP, lalo't ito rin daw matagal na niyang ginagawa. Actually, ang kinakasama po ng loob ko, maganda yung intention ko, tas parang napasama pa ako. Yun lang naman sa akin. Pero again, syempre, hindi ito para sa personal na damdamin ko. Hindi ito personal. Hindi naman daw kontra si Rendon sa pinatutupad ngayon ng PNP na police techniques bilang kapalit ng kanyang sinimulang programa. Hiling lamang niya. Ang gusto ko lang pong sabihin na sana consistent sila. Importante po yung consistency. At pinaka-importante, magbawas ng kanin. Tsaka inom. Sa huli, suportado pa rin daw ng social media influencer ang programang pagpapapayat ng mga pulis. Bukas din daw si Rendon sakaling maisipan ng PNP na hingin muli ang kanyang tulong. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Matapos batikusin ni Vice President Sara Duterte ang anyay mala-80s na pagbabantay ng mga pulis, mismong si PNP Chief Nicolas Torre III ang nag-iimbita ngayon sa kanyang bumisita sa Campo Crame para raw makita ang modernization. Nasa Frontline na balitang yan, Bril Montalvo.
Noong nakaraang linggo, binira ni Vice President Sara Duterte ang utos ni PNP Chief Nicolas Torre III na paramihin ang police visibility sa kalsada. Minaliit yan ng bise. Andun pa rin tayo sa 1980s, 1970s na magpatrolya ang mga pulis sa daan. Dapat ang ginagawa ng Pilipino, I'm trying not to utter the word BOBO ha. May drone, may robot, may CCTV, napakaluma na yan ng CCTV, at napakarami pang iba na pwede mong gamitin, pwede mong i-harness from the universe para gumaling, gumanda, at umayos ang trabaho ng pulis. Kanina, bumuelta riyan si Torre. Nagpasalamat siya sa pagpuna ni VP Sara at bukas daw ang PNP sa mga ganyang ideya. Pero yung CCTV at drone na suggestion ng bise, hindi naman na raw bago. Ginamit na raw talaga yan. Meron tayo dyan drone, nandyan ang mga CCTV, interconnected ng mga CCTV, andyan ang ating mga body cameras, at marami pang iba. May mga radio tayo dyan, nabigay lahat ng PNP. Kasabay niya, niyaya ni Torre si VP Sara na bumisita sa headquarter ng pulisya. Well, the Vice President is always welcome to visit us here in Camp Crame to see kung paano natin ginagamit ang teknolohiya sa pagpupulis natin. Wala pang tugon ang bise sa imbitasyong yan ng PNP Chief. Nagbabalita mula sa frontline, Bril Montalvo, News 5. Showbiz tonight at tayo. Reunited ang mga minahal at ang kinainisan natin sa hit Korean series na Squid Game para sa finale na to. Nag-ala Squid Game din ang Seoul dahil sa pangmalakasang finale parade. Nasa frontline ng balitang yan si MJ Marfori. The Squid Game fever is all over Seoul. Mula sa pink guards, recruiters, players in their uniform, with the iconic number 456, ang higanting piggy bank, pati na ang deadly dolls na sina Yonghee at Chosu. Lahat ng elements ng hit K-series na yan, present sa finale parade. Ang bonggang parade na yan sa Seoul at Gwanghwamun Plaza, dinaluhan ng libu-libong Squid Game fans from all over the world. In celebration, of course, sa finale ng seryeng itinuturing na cultural phenomenon ng Korean content. Ang finale event, mala-reunion din ng mga karakter na minahal, kinainisan at iniyakan sa Squid Game simula Season 1. And no finale will be complete kung wala ang stars ng show. I believe that this work, it's going to be part of history. It's such an honor that I got to take part in such a work of art. I'm just grateful. I think it's finally hitting me that the finale is here. Since its first season noong 2021, pina-experience sa Squid Game ang mga tradisyonal na larong pambata ng Korea. Pero deadly version dahil nga sa malaking papremyo. Ang Squid Game rin ang isa sa mga non-English series na talagang pinanood globally. Umabot lang naman sa halos 600 million views ang combined numbers ng Season 1 at 2. Ang third at final season naman ay napapanood na rin ngayon sa Netflix. I've been giving the series my everything. So honestly, thinking that it is over is quite bittersweet. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. Ito pang isang Korean animated film na patok ngayon, ang K-pop Demon Hunter na trending dahil sa kanilang soda pop dance craze. Pati nga SB19 kumasa. Abangan yan mamaya. Susunod, akyat bahay na gumamit pa ng bata sa pagnanakaw, tinugis na residente. Low pressure area, habagat at thunderstorms magpapaulan sa ilang bahagi ng bansa. Alamin ang update. At Beyonce na-stuck sa pumalyang floating car sa gitna ng kanyang concert. Magbabalik pa ang Frontline tonight. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malilimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.
pumiglas ang kawatang yan, nakalaunin na aresto rin sa Tagum City sa Davao del Norte. Pinasok niya ang isang bahay at inutusan ang batang anak na may-ari na kunin ang mga gamit at ibigay sa kanya. Pero naabutan siya ng tunay na may-ari. Isa pang nakawan sa Caloocan naman, kita ang kawatan sa kusina ng bahay. Ibinulsa niya ang mga relo pero agad ding tumakas nang tahulan siya ng aso. Ang ending, naaresto rin siya at nabawi ang mga ninakaw. Napatunayang hindi Pilipino kundi Chinese si Alice Go. Sa desisyon ng Manila Regional Trial Court Branch 34, pinawalang bisa ang termino ni Alice Go bilang alkalde ng Bamban, Tarlac. Napatunayang guilty si Go sa usurpation of public office o yung pagupo sa serbisyo kahit siya ay hindi kwalipikado. Sa ilalim ng Local Government Code of 1991, kabilang sa mga kwalifikasyon ng isang alkalde ay pagiging Filipino citizen. Kasalukuyan nakakulong si Go sa Pasig City Jail. Naharap siya sa patong-patong na kaso kaugnay sa sinalakay na Pogo Hub sa Bamban, Tarlac. Naglapag ng resibo si Senator Risa Hontiveros bilang pangontra sa akusasyong nagbayad siya ng testigo laban kay Pastor Apollo Kibuloy. Giit pa ng senadora, hindi siya natatakot sa kung sinong nasa likod nito. Narito ang aking report. We will fight back. Desidido ang kampo ni Senator Risa Hontiveros na magsampa ng kaso matapos lumabas ang video ni Michael Maurilio o alias Rene. Siya ang bumaliktad na testigo kaugnay ng umano'y pang-aabuso ni Kingdom of Jesus Christ leader Pastor Apollo Kibuloy. Sa inilabas na video ng social media account na Pagtanggol Valiente, sinabi ni Maurilio na binayaran at tinakot siya ni Hontiveros na magsalita laban kay Kibuloy, dating Pangulong Rodrigo Duterte at Vice President Sara Duterte. Pinatunayan ni Hontiveros na hindi totoo yan base sa mga inilabas niyang screenshot ng mensahe umano ni Maurilio. December 2023 nang mag-email siya sa opisina ng senadora para sabihin gusto niyang tumistigo laban kay Kibuloy. Ilang beses pa raw nangulit si Maurilio sa opisina ni Hontiveros matapos nito. Nasaan dyan ang pinilit? Muli, siya ang una at paulit-ulit na lumapit. Sinungaling na nga nang haharas pa. Michael exposed people who trusted the Senate with their stories. And these are people who were already afraid. Now they are in danger. Again, yan ang talagang kinagagalit ko. Si Maurilio din daw ang nanlaglag sa mga Duterte. May patunay din si Hontiveros na si Maurilio ang nanghihingi ng pera sa kanilang opisina pero hindi raw sila nagbigay. On February 7, 2024, he was the one who asked us for money. And yet now, on video, he claims we gave him 1 million pesos. That is a lie. And he knows it. Sinabi na rin daw noon ni Maurilio na may mga nangungumbinsi sa kanyang baliktarin ang kanyang testimonya kapalit ng malaking halaga ng pera. Nitong Hunyo, nag-message daw muli si Maurilio sa kampo ni Hontiveros. Humingi siya ng saklolo dahil na-kidnap umano siya at itinatago sa Glory Mountain. Nireport naman daw ni Hontiveros ang sumbong ni Maurilio sa Davao Police. Pero habang inaaksyonan ito, bigla naman daw lumabas ang viral video ng testigo na binabawi ang kanyang testimonya sa Senado. Hindi pa alam ng senadora kung sino ang nasa likod nito. Pero sa tingin niya, lalong lalakas ang findings ng Senate Committee on Women and Children sa kaso ni Kibuloy. Sinabi for one ni Attorney Torreon na hindi daw sila. So sino? Bakit ayaw nilang aminin o angkinin? Dahil di tulad nga namin na kompleto ang mga resibo, yung iba sa 13 pang witness na yon ay nag-reach out na sa opisina ko para sabihing handa nilang patunayan. Sabihin muli na sila'y nagtestigo ng malaya at hindi sila binayaran. Matatanda ang ibinahagi ni Senator Bato de la Rosa ang video ni Maurilio. Sagot ni Hontiveros dyan, kaming mga senador, dapat nag-share kami ng katotohanan. Dapat hindi kami nag-share ng fake news. O tulad ng mga AI-generated video. Magsasampa ng kaso si Hontiveros sa NBI sa Miyerkules laban sa mga naglabas ng video kabilang si Maurilio. Pinag-aaralan din nila ang pagsasampa ng kasong kriminal. To those behind this, you don't scare us, but you should be scared of the truth. Nagbabalita mula sa Frontline, Mean Los Baños, News 5. 2 araw ng perwisyo sa mga taga-Navotas ang nasirang river wall na nagpabaha sa ilang barangay. Nasa Frontline na balitang yan si Ian Suyo.
Sa drone video ng News 5 makikita ang lawak ng pinsala sa gumuhong river wall sa Barangay San Jose, Navotas. Para mapigilan ang pagpasok ng tubig sa barangay, hinarangan ito ng plywood at tinadtad ng sandbag. Gumuho ang river wall kasabay ng high tide. Kumpara kahapon, mas bumaba na ang tubig sa lugar. Kaya naman ang ilang residente bumalik na sa kani-kanilang mga bahay. Si Teresa Abasola, emosyonal na ikinuwento ang nangyari. Kasi dati, yung bahay namin saka yung pader is magkahiwalay. That time na yun. Yung time naman na itong 28 ng umaga, napansin ko dumikit na po siya. Tinutulak na po siya unti-unti. Nung pagkalabas ko, yung bato na nandito po is bumabagsak na siya. Pero yung dalawang aso ko nga po, namatay sila. Reklamo ng ilang residente, 2018 pa nagsimulang magkaroon ng bitak ang naturang pader pero walang ginawang aksyon ng shipping company na nagpagawa ng river wall. Kakausapin daw yung may-ari. Sabi naman sa City Hall, gagawan daw ng paraan. Napakatagal na. Ganito na nga yung sitwasyon ng gumuhong pader dito sa ilog sa Barangay San Jose sa Navotas. Kung makikita nyo sa aking likuran, naglatag muna ng mga temporary na sandbag yung mga tauhan ng local government para daw maibsan muna yung pagdaloy ng tubig. Dahil kitang-kita nyo no, kung gaano nakataas yung tubig dito sa ilog, siya naman yung pagbaba ng lupa dito sa lugar. Kaya kung sakali daw na magkaroon uli ng high tide, ang pangamba nila, baka lampas tao na naman daw yung magiging pagbaha. Ang Navotas LGU naman, nakausap na raw ang pamunuan ng shipping company at nangako raw itong sasagutin ang pagsasaayos ng pader. Nagbabalita mula sa Frontline, Ian Suyu, News 5. Mga kapatid, magiging maulan pa rin dahil sa tatlong binabantayang weather system. Merong low pressure area, habagat at thunderstorm. Nagpapaulan sa Bicol, Aurora at Quezon ang buntot ng isang low pressure area. 920 kilometers ang layo sa silangan ng Central Luzon. Sa forecast ng Metra, tatambay ang LPA sa silangan ng Luzon at makakaipon ito ng lakas. Kaya sa mga susunod na araw ay posible itong maging bagyo na tatawaging Bising. Magpapaulan ito sa kanlurang panig ng Luzon habang hinahatak nito ang habagat. Hindi naman nakikitang didikit sa kalupaan ng potensyal na bagyo dahil kikilos ito pahilagang silangan. Pero posible pang magbago ang forecast. Habagat naman na magpapaulan sa Mimaropa, Visayas, Mindanao, Central Luzon, Metro Manila at Calabarzon. May chance ring umulan sa hapon sa nalalabing bahagi ng Luzon dulot ng localized thunderstorms. K-drama adaptation but with a Filipino touch. Yan daw ang dapat abangan sa Pinoy version ng hit drama o hit K-drama na It's Okay to Not Be Okay. Sa press con kanina, na-challenge daw ang mga bida nitong sina Joshua Garcia, Ann Curtis at Carlo Aquino sa pagpo-portray ng kanilang karakter. Ibang-iba raw kasi ang atake nila para makarelate ang Pinoy viewers tungkol ng serye sa pagkikita ng isang author with antisocial personality disorder played by Anne at ang psych ward caretaker na role ni Joshua. Abangan ang It's Okay to Not Be Okay this July 21 dito sa TV5. This is something that it's a universal story that everyone will be able to relate to. It's a healing story, it's a beautiful journey of love. But at the end of the day, every Filipino, whether it be family, friends, will be able to relate to this story. Nahirapan ako kasi sobrang subtle ng reaction ng character ko sa original. Tapos dito sa atin, sa Filipino adaptation, ibang-iba yung character ko. So nahirapan akong timplahin. Susunod, may higit 20 estudyante sa Japan, bakit sabay-sabay nagkasakit matapos mag-swimming? Agaw pansin na resort sa North Korea, binuksan na. Pupunta ka ba dyan? At pati SB19, kumasa na rin sa Soda Pop Challenge. Soda Pop, you're all I can think of. Every drop I drink up, you're my soda pop, my little soda pop. Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline Tonight.
Mga kapatid, Mean Los Baños po, huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Sa pool sa CCTV, ang karambolan ng 5 motorsikong yan sa highway sa Los Amigos, Davao City. Sa lakas ng impact, tumilapon ng ilang rider. Nag-usap-usap ang mga sangkot at nagdesisyon silang wag nang ipablotter ang nangyari. Kanya-kanya na lang din daw silang pagpapagamot sa kanilang mga sarili. Nagkasakit ang 25 estudyante sa Japan matapos silang mag-swimming sa pool ng kanilang paaralan. Nakaranas sila ng pamamantal at pamamanhid ng kamay. Sumakit din daw ang kanilang tiyan. Sinuri sila ng mga doktor. Ayon sa mga otoridad, wala naman silang natagpo ang anumang substance sa pool na maaring magdulot ng anumang sakit. Posible raw na dulot ito ng paghawak nila ng mga plastic tile sa gilid ng pool. Patuloy pa yang sinusuri. Isang bagong tourist spot ang binuksan sa North Korea. Personal na pinangunahan ni North Korean leader Kim Jong-un ang inaugurasyon ng Wonsan Kalma Coastal Tourist Area. Tampok ditong isang water park, hotel at iba pang atraksyon na tinayo sa tabi ng beach. Kaya raw ma-accommodate ang nasa 20,000 turista sa lugar. Binuksan muna ito para sa mga lokal na turista. Wala pa pong anunsyo kung kailan ito bubuksan para sa mga dayuhan. Kinabahan ng maraming Bayhive matapos pumalya ang floating car ni Beyonce sa gitna ng kanyang concert. Feel na feel pa ni Queen Bey ang pagkanta ng 16 Carriages, pero na-stuck siya sa itaas ng higit 1 minuto. Nakatabingin na rin ang kanyang floating car na parang malalaglag siya anytime. Napahinto tuloy siya sa pagkanta, pero sa huli, naibabari naman ang floating car at si Beyonce. Nangyari yan sa first night ng kanyang Cowboy Carter Tour sa Houston. Abangan, huwes na nagkasal sa Cavite naging instant wedding singer din. At ilang P-pop groups may kanya-kanyang entry ng Soda Pop Dance Challenge. Tuloy-tuloy ang balitaan dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Johnny Alipon po, maging updated sa latest entertainment at lifestyle. Huwag magpahuli, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Ihanda na ang inyong TikTok at magsusoda pop na tayo. Sabayan natin ang mga kumasadyan gaya ng SB19, Horizon at iba pang K-pop groups. Kung paano yan, panoorin natin to sa report na to. My little soda pop, you're all I can think of. Every drop I drink up, you're my soda pop. Nag-soda pop na ba ang lahat? You're all I can think of. Sample naman dyan, Justin. Pero parang mas malupit pag kumpleto ang SB19. Naks, Taipei pa ang location. As a trio naman ang peg ni na Horizon, Kyler, Racer at Winston. O eto, sakto sa Saja Boys, our OT5 vision. Synchronize yan! Soda pop habang nakaupo naman ng trip ng Rise members na sina Sohee at Anton. Hataw kung hataw naman ng K-pop idols na sina Dohun at Kyumin ng TWICE. Challenge accepted din kahit mag-isa si Unchae ng Les Seraphim. Eh paano ba yung soda pop na yan? O eto, tutorial from the Suri Choi. Kanta mula
sa trending na animated musical fantasy film na K-pop Demon Hunters ang Soda Pop. Kahit kasi animated, mapapa-induct ka talaga. Uy, magti-TikTok na yan! At yan ang latest and hottest sa Frontline Showbiz tonight. Ako po si Jenny Alipon. Happy Monday, mga kapatid. Para man sa ating pabaong Pampa-Good Night, A for effort. Dapat E for effort yun Ang isang West sa Tansa, Cavite. Dapat. Bukod sa pagkakasal ay naging nakobok instant wedding singer din siya. Remember so well the day that you came into my life. You asked for my name. You had the most beautiful smile. Yan si Judge Antonio Del Val ng Tanza RTC. Hinarana niya ang mga newlywed na sa kantang How Did You Know ni Gary V. May lyrics siya sa kanyang cellphone. Di na na-surprise ang newlywed sa kanilang instant singer. Tribute daw ito ni Judge sa bagong mag-asawa. Pinakanta rin niya ang newlyweds. At di ba, sa ilang netizens, hindi naman daw pala laging seryoso ang mga huwes. Parang naging video kay challenge yung kasal. May pagpapasa ng mic pen. Yung ba yung kasal o reception? Reception na ata eh. Pero naalala ko pa ang itong kumanta sa kasal namin, sana pala si Judge na lang. Nakamura pa. Nakamura pa kayo. Bumaba pa sa ano, no? Ubo, sa entablado. Pero pakakantahin daw kayo. Ayun lang. Yun ang di ko kaya. Pati ako nadamay. Hindi lang yun. Meron siyang reading -1. Diba? Oh. -1 talaga, no? Ano pa tawag niyo? Hindi ko alam. Pa-soda pop. Madali lang Tignan mo yun. yan. Tignan mo, pag siya kaya niya, ako ito Sir, na yung isa kaya lang, ko. isa lang talaga. Ganun lang. Kakalokan na tayo. Lunes sa Lunes eh. Yan pong 45 minuto pag-image malagang headlines. Balitan at diskusyon para sa paghubog ng matalinong opinyon. Kami yung kasangga sa pagbabalita. Ako po si Mayan Los Baños. Ako naman po si Ed Lingao. Magandang gabi.